May nasusulat po sa Biblia na hindi pa po pinanganganak ang tao ay nakasulat na sa sa banal na aklat. Hindi pa siya pinanganganak? Po. Wala po nun. Yung aklat po ng buhay. Hindi po. Ang tao lang na nasa mundo ang nakasulat doon. Actually, para ka nga masulat doon, kailangan sumunod ka muna sa Diyos eh. Hindi naman basta pagkapanganak mo, susulat ka na, hindi po. Yung pong aklat ng buhay, aklat po yun ang magiging dapat sa Diyos. Yun hong mga masasama, ayaw kumilala sa Diyos, di man nakasulat dun eh. Pakinggan nyo ho, sa Apokalipsis, ganito po ang ating mababasa. 20 at 12 po. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ayan, meron po tinatawag na aklat ng buhay sa Biblia, kapatid, ano? Ngayon, hindi po lahat ng tao nakasulat ang pangalan doon sa aklat ng buhay. Yan sa... At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ayan. Kung ang sino man ng wika, hindi nasumpungan, nakasulat sa aklat ng buhay, ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Hindi lahat nakasulat doon. Sulatan lang po yun nung magiging dapat sa Diyos. At para masulat po ang pangalan natin doon, kailangan maglingkod tayo sa Diyos. Doon sa Filipos, sa 4. Oo, ipinamamanhik ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangagpagal, nakasama ko sa Ebanghelyo. Nakasama rin at naman. kasama rin naman ni Clemente, at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Ayun. Yung mga nagpapagal, gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang kanila ang wikang pangalan nasa aklat ng buhay. Hindi po lahat ng tao nandun. Pwede po pong isa. Sige po. Pwede po ba itanong kung talagang dapat na mag-antanda sa pagpasok ko sa simbahan o ano? Yung pong aral ng Katoliko na yun, balintuna po yun eh, mag-aantanda ka. Kung titignan natin sa katisismo, ang kahulugan ng pag-aantanda, basahin natin yung katisismo. Maikling Katisismo, pahina 3. Ito po'y merong nihil obstat ni Padre J.C. Abriol at imprimatur ni Padre Hernando Antiporda. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Ano raw po kahulugan ng antandaan Santa Cruz? Pang-adya sa kaaway. Kaya nga pag kami umaalulong na aso, o kaya parang lumalaki raw ang ulo, parang may masamang espiritu, nag-aantanda. Pag kumikidlat ng matatalim, nag-aantanda yung matatanda. Pag halimbawa lalakad, meron na sa lubong na pusang itim, naku, abot na antanda yung ginagawa. O, pang-adya kasi sa kaaway. Bang makakapagtaka, ba't nang pag natapat sa simbahan na nag-aantanda? Halimbawa, may prosesyon, dadaan yung santo, nag-aantanda. Kaaway ba yun? O, tanyo, walang pirming kahulugan niyang antanda. Unang-una kasi, hindi po batas ng Diyos yan. Wala sa Biblia yan. Wala pong Kristiyanong nag-antanda. Marami po Salamat po.